kung kaya niyong bayaran yung mga lote, bakit naglo-loan pa po ang Mexico Pampanga? It's for the loan of the construction of the municipal building, sir. Hindi pambili ng lote. Hindi po. Sabi lang kanina ni ex-vice mayor, pambili ng lote yung purpose. Your Honor, Yun ang mga tanong ko kanina At Opo. sagot ni ex-vice mayor, para sa lote. Hindi ko Your alam kung sino ang I'm nagsasabi ng totoo sa inyo. sorry po. Your Honor, yun pong kasama dun sa loan is yung parking space po ng magiging site po ng ng convention center. Galing mong magpalusot, madam. At yun na nga no, mga kabayan, dito nga sa sinasagawang hearing patungkol nga sa mga inutang ni Mayor Tumang para nga daw sa pagpapatayo ng kanilang munisipyo ay atin ngang napag-alaman na mula pala sa pagbili ng lupa may mga sabit na ang mga loan na inutang ni Mayor Tumang. At dito nga ay nabuking ni Congressman Acop na noong 2016 pa pala may planong ilipat ang kanilang munisipyo sapagkat meron nga silang surplus na pera na pambili ng lupa. Ayon nga sa dating Vice Mayor, ang surplus na pera ay nakaplano para ibili ng lupa at hindi na kailangang mangutang pa. Ngunit nang dumating nga ang 2022 ay nagloan nga si Mayor Tumang na aabot sa 950 million pesos para nga daw sa konstruksyon ng kanilang munisipyo. Ngunit hindi naging malinaw kung para saan ang loan, kung para ba sa pambili ng lupa o para sa konstruksyon ng munisipyo. Dahil iba-iba ang sagot ng mga empleyado ng munisipyo, maging ang kanilang municipal treasurer. Kaya nabanggit na nga lang ni Congressman Acop na itong si municipal treasurer tila baga nagpapalusot na lamang doon nga sa hearing. Sa tingin mo kabayan, tama ba si Congressman Acop sa sinabi niya ilan sa mga empleyado nga ng munisipyo ay nagpapalusot? O di kaya baka may tinatago itong mga to dahil nga alam nating may surplus na milyon-milyong piso ang kanilang munisipalidad ngunit ayaw nilang gamitin kaya nangungutang na lang sila? Sa tingin mo kabayan, i-comment mo kaya sa baba at huwag mo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, panoorin natin ang kabuuan ng video ito. The budget officer and the treasurer is requested to please sit in front. Madam, were you the one who released the payment for the full payment of the lot? No, Your Honor, it's our previous municipal treasurer. So, pero in your records, nabayaran po sila ng fully Yes, Your Honor. from your appropriations. Yes, Your Honor. Bakit ka po kaya naglo-loan pa kayo kung kaya nyo naman pala bayaran sa appropriations ninyo? Your Honor, ang binayaran lang po namin yung loteng na kung saan nagkaroon po kami ng continuing appropriation. Pakiulit ngayon. Yun pong sinasabi yung binili po namin na lote, binayaran po namin yon galing po dun sa pondo naming continuing appropriation sa land. Yes. Yun naman ang sagot mo sa akin kanina, di ba? Yes po. Di ba? So nabayaran sila ng full. Kung kaya nyong bayaran yung mga lote, bakit naglo-loan pa po ang Mexico Pampanga? It's for the loan of the construction of the municipal building, sir. Hindi pambili ng lote. Hindi po. Sabi lang kanina ni ex-vice mayor, pambili ng lote yung purpose. Your Honor, Yun ang mga tanong ko kanina At Opo. sagot ni ex-vice mayor, para sa lote. Hindi ko Your- alam kung sino ang I'm nagsasabi ng totoo sa inyo. sorry po. Your Honor, yun pong kasama dun sa loan is yung parking space po ng magiging site po ng ng convention center. Galing mong magpalusot, madam. You're buying a property for the parking space as Yung- part of the loan agreement. Convention, I'm Hindi. sorry, Your Honor. Diretso lang, you're buying a land, parcel of land for the parking space, and that is included in the MOA with DBP.
Yes po. Oh. Kasama po yung convention Ayun. center. Hindi nga. Ay, sinasabi ko lang, tanong ko lang, bibili kayo ng lupa out of that loan. Tama? Yes po. Oh, yun. On record. Bibili pa rin kayo ng lupa at kasama doon sa loan agreement. Yeah. DBP, do you confirm it? Yes. Yes, Your Honor. Thank you. Chairman Ako, please proceed. Yes, Mr. Chair, I will not belabor the issue dahil we got the answer from DBP na hindi na po maaprobahan yung loan. Di po ba? Now, let's... Chair? Oh, yung tingin mo lang sa akin parang gusto mo Hindi, kasi mag-interject. meron Your akong Honor, meron please. akong gustong itanong doon sa tanong mo kasi. Please proceed. Mr. Chair, Toleta. kanina po kasi nung tinatanong yung treasurer ni Congressman Ako, yun, nagsorry nga siya, hindi pala sa savings kundi sa continuing appropriation. Itinama naman niya po, di ba? Nagsimula po sila ng 2016, may pangarap na pa sila na i-transfer lahat ang mga pasilidad nila including the municipal building. At sabi ni ex-Vice Mayor kanina, nag-appropriate pa nga sila tungkol sa lote. Pero yon 2016, 17, 18 hanggang 20 siguro. But hindi naman ini-specify, kaya tinatanong ni Congressman ako, ini-specify niyo ba kung anong lupa ang bibili niyo? Hindi naman pala nilagay doon. So, Mr. Chair, kung 2016 pa pala, iniisip na nila na bumili ng lupa para nga sa paglilipat ng kanilang munisipyo at kaugnay ng mga pasilidad, bakit hindi pa nila tinawaran noong pang 2016, 2017 kung sino man yung may-ari ng lupa na yon? Ang may-ari ng lupa, Agapito Bondok at saka Rivera. Hindi na sana si Mr. Yang ang nakabili noon, direkta na sanang binili ng munisipyo. Siguro nung panahon na yon, baka nabili pa nga siguro ng baka 100 pesos lang kasi binili ni Mr. Yang 300 pesos per square meter. Madam Treasurer, ganun pala yung gusto nyong gawin and you engage in continuing appropriation. Bakit hindi pa kayo nagpakaaga na bilhin yung mga lupa na tinatarget ninyo na paglilipatan ng mga pasilidad at inabot pa kayo ng 2022 na kung saan na-reclassify pa yung mga lote at napamahal nga kayo? Bakit ganun? Please. Your Honor, may I ask the help of our MPDC to answer that particular question? What is MPBC? Municipal Planning. Okay. Let's take a seat. May be recognized, Your Honor. Have you taken your oath? Not yet. Comsec, please administer the oath of the MPBC. Did you get the query of Congressman Acop? Congressman Marcoleta? Yes, Your Honor. Please answer the query. Apo. Noong po kasing 2019 dahil po nagka-pandemic, wala pa naman pong development doon eh. Lalo na po yung club namin, na-approve pa lang po ng 2019 yung comprehensive land use plan namin. No? Hindi nga, nag-appropriate na nga yung treasurer kanina. Sasagot niya kay Kong Acop, 2016 pa talagang nag-iisip naman sila na makahanap na nga ng magagamit. Tama naman yung kanyang approach eh. Dahil bibili nga kayo ng lupa na paglilipatan, nagsimula siya ng 2016. Opo, wala pong location po noon, Your Honor. Wala, plano pa lang po. Hindi nga, noong 2019 nga, meron na si Vice Mayor, naka-appropriate na nga eh. Kaya lang, sinabi niya lang lot, pero hindi nga in-specify kung aling lote. Pero kung meron kayong land use plan na natapos 2019, Meron po, Your Honor. alam mo, nabibili na kayo ng lupa by 2019.
Meron kayong land use eh. Opo, nasa plano po yun. Oo, Nasa plano di ba po nasa namin. plano nyo na yun? Opo, nasa plano po namin. At nagko-continue na bago pa mag-pandemic. Pandemic kasi 2020 naman eh, di ba? Sa mga kapatid, meron na kayong naipon from 2016, 17, 18, 19, 4 na taon yon. Ang tinatanong ko, bibili naman pala kayo ng lupa at nakalagay nga sa inyong CLUP, bakit hindi pa kayong nakipag-unahan na bumili kay sa lupa ni Mr. Agapito Bondok at saka yung Rivera at hinintay pa nyo si Mr. Yang na siya pang bumili at pagkatapos hinintay nyo pang i-reclassify ni Mr. Yang at saka ng mag-asawang Pangilinan bago ninyo binili sa kanila? Yun ang tanong eh. Para kasing merong pagkakaintindihan na naghintayan, nag-speculate kayong lahat na kaya na kailangan bago natin bilhin yan nasa pinakamataas na presyo yung lupa bago natin bilhin. Parang hindi naman po tama yung direction ninyo eh. Yun ang tanong. Sorry lang po kung may mga lapses po kami. Yun na nga. Kaya lang, ang sorry dito, tinatanggap namin yun. Ang problema, sabi ng treasurer kanina, sa maliit po naming pera ay nakuha po naming bayaran po yung lupa nung dalawa. Meaning, Mr. Yang at saka ni Pangilinan. Hindi po ko konting pera yun, 80 million po yun eh. Ang sabi ko nga kanina kay Mayor Tumang, kung ginamit niya lang yung eminent domain, nakatipid kayo ng 65 million pesos. Yun po yung gusto kong ipaintindi. At ako nagpapasalamat. I will take this take advantage of the manifestation made by the officer from the DBP. Earlier, Madam, this representation made a corollary motion recommending the cancellation of the loan of the municipality of Mexico. At salamat po, bago pa po namin pala ma-recommenda, naunahan nyo na kami na inisip nyo na rin po palang kansilahin based on material information that you have obtained from the series of hearings from this. Kasi po yung official ninyo dati naman kasi nakikipag-debate pa kay Congressman Barzaga. Sinabi na nga ni Congressman Barzaga at saka ni Congressman Acop, hindi mo pwedeng palitan yung Section 11 nandun po yung criteria. Nagpapalusot pa ako kasi sabi niya, hindi po nakalagay naman maybe. Kasi kaya napilitan po ako na, sige, palitawin mo yung maybe. Pag nakita mo yun, nakaalis na ako. Hindi na ako magpa-participate sa pagdinig na ito. So nag-sorry. Isipin po ninyo, ma'am, na-reclassify under several irregularities. Walang conversion. This is covered by CARP. Wala no public hearing. Yun nga po sinasabi namin, imbes na mangutang sila sa inyo, the mayor, the good mayor, could have exercised the power of eminent domain. Meaning to say, he can expropriate the lot. At yun po ay nasa katwiran. Kahit na sino ay walang magdidemanda sa kanya. Talagang tama lang ang gagawin niya. Because it is for public purpose and for public good. At miski ang committee ito will probably send him congratulatory message kasi yun ang tama na paraan na gagawin niya. Pag in-expropriate niya, basta sinabi niya doon sa may-ari, swerte nga si Mrs. Pangilinan, hindi niya ginawa yung, Madam Pangilinan, tumatawad ako sa iyo ng 350 pesos, ayaw mo, tinaasan ko sa 500 pesos, ayaw mo pa, then I will exercise the power of eminent domain. Ito yung babayad ko sa iyo, 500 pesos per square meter. Hindi ka naman siguro malulugi na yan because binili mo lang naman ng 300 pesos. So kumita ka na ng 200 pesos per square meter. So magkano po matitipid ng munisipyo ng Mexico? 65 million po. Yan po yung aking dinidistinggi. Pagkatapos, yung po kasing official ninyo, nung kinocompute namin yung net debt servicing capacity, which is only 20% ng regular income. Ayun, sinabi niya, napalitaw naman niya, 700-something million. 20% of that is 147 million pesos. At sinasama pa niya yung net borrowing capacity.
The law does not include the net borrowing capacity of a municipality. The law simply says 20% of the regular income of the municipality. Let us be guided by the law. In order to protect public money belonging to the people of Mexico, Pampanga. Salamat po sa ginawa ninyo. I think this is an act of patriotism. This is an act devoted to the good of the country, Madam. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcoleta.